napareact, pare, ano bang meron? Medyo ano kasi yun soft counter sa tatlo ng Aurora. Medyo all-in din kasi yung Alpha Matilda. Kapag lumabas yung Netherrealm, tapos nagamit na yung Spear of Alpha, kahit sabihin mo kaya mo ilabas yung Alpha, parang nag-break na kayo ng formation and then napupunta sa TLPH. Ito na. Yung takbo ng teamfight. Pero ito na, nilabas na. Sabi ni Sanford, okay na, sige na, namimiss na kita. Kunin na natin yung Khalid. Uwi ka na, di na ako galit. At umuwi na. Ayan na. Ang Khalid. Finally, nalabas na naman yung Khalid. And this time around, mukhang kailangan talagang alagaan yung Alpha considering na isa pa naman ang Khalid sa mga talamak mag-level 1 invade. Coach, sa tingin mo ba mangle-level 1 invade ngayon ng Team Liquid Philippines o baka kakalmahan muna nila? Siguro kakalmahan muna. Itong Khalid pick na to, hindi ko sure kung ganun ba siya ka-effective against the lineup ng Aurora. Kasi normally, kung maglalaro ka ng Khalid roam, gusto mo yung kalaban mo na jungler yung madali guluhin. Kaso yung Alpha, malakas rin yan. Pag ginulo mo, baka ikaw pa yung patayin Ikaw pa yung yan. patayin. Oo. Mas lalo na kapag tumama yung mga abilidad. But this is it. The finishing picks coming in from TL and Aurora. The Aurora locked in para sa TL. Wow! Panglalaban nila, no? Yung Aurora mismo ang panglalaban nila sa Aurora. Maganda yung counter-engage, though, ng TLPH dito. I think yung Khalid, it's just to block the potential Khalid din mula kay Edward kasi madaya yung Khalid Vexana combo ng Aurora MLBB. Pero alam mo, pagdating sa ganitong point, labas na natin lahat ng analysis. Enjoy na lang natin yung game. Ito na yun! Legit, Guys, go! mag-enjoy tayo! I-enjoy na lang natin ang laro. Suyu and Khalid. Ang sulit na combination ng Team Liquid Philippines will go up against Aurora. Matilda Vexana, the Alpha to counter the Suyu. Ito na yon. Whoever wins will make it to the next round of the playoffs. Casters, pasok. Eto na, oras na. Sure na tayo. Ito na talaga yung last game. At sa last game na to, isang team lang ang magiging parte at mananatili sa ating playoffs. Game 5 ngayon din! Yan ang pinaka-asam-asam ng ating mga on-site viewers. Pakinggan nyo ang kanilang mga sigaw. Litong-lito na yung eardrums ko, be. Ako din. Ayan na, naglalaban na sila. O, diba? O, diba? Purple buff pa lang, pero parang nagpag-sariling minigames din tayo dun sa mga community. Yes. Ito ang sigaw at ang pagpapasa ng suporta ng mga fans para dito sa napaka-crucial na Game 5 na ito. The last game para sa play-ins. At umabot tayo sa puntong Game 5 talaga bago matapos ang araw. Oo, kasi alam natin na yung puso ng mga manlalarong na papanood natin ngayon ay yung hindi ready sumuko. Yes. Dahil ang tagal nila itong pinangarap, isang buong season or pre-regular season natin ay talaga nag-training, nag-google ng oras at ang daming nakasuporta sa dalawang teams na to. So ayaw nilang biguin ang kanilang mga sarili, ayaw nilang biguin lahat ng mga nakasuporta sa kanila. Yep. Kaya naman talagang tututukan natin kung ano na ang magiging response at plano dito ng parehas na kupunan para sa napaka-crucial game na ito. Yung na-observe natin so far ay medyo pumapabor sa Suyu ang mga nagiging laban. Parang Suyu wins games, no? Oo, primarily because siguro lalo pagka nasa objectives, hindi mo option na talagang magpapayaan na lang pero mukhang gusto ipalag talaga dito ni Team Kay. Spear of Alpha papasok kay JP kaso nga alam mo kapaparusahan dito ng Team Liquid Philippines. Sa kanila mapupunta ang first blood para sa labang to. O, gamit na gamit dito yung Raging, Quick Sun Guard. Yep. Quick Sun Guard na. Ang tagal kasi nating hindi napanood si Khalid. Parang nakailang games tayo ngayong araw na walang Khalid. Sino bang mag-akala na nag-shift tayo ng sobra pagdating sa mga priorities natin dahil nga meron isang hero na naging available na or pwede na madraft. Pero teka lang, sabi naman ng pagpasok at pagsugod dito pero magandang counter set with the penalty zone mula kay Edward. Pero nandito na rin yung Raging Sandstorm at si Demon Kite. Mukhang mabibigyan mo naman muli pero Scar Dizzy din. Siyang magiging kapalit para sa Liquid. Sanford masusurvive niya ba ito? Mukhang hindi. At dalawa ang makukuha doon ng Aurora MLBB. Okay, so parang ito yung nangyari kanina nung game number 4 natin na nakakuha ng turtle yung isang team pero natalo sila pagdating sa team fight. Dumadating na naman tayo dun sa point na parang as much as possible. Kung nandun ka na, gusto mo parang meron ka makuha. Yep. Kahit papaano at parang medyo mapaliit yung kalamangan. O pwede nga lang, sobrang hindi ko
tansya kung ano nga ba talaga ang sino bang may momentum Yes. sa dalawang Sa totoo teams lang. natin. Kung pwede lang na hindi na mag-cast at manood na lang tayong dalawa. Oh, sabi nga ng Infinix Team ng bayan kanina, itapon na muna natin mga analysis, manood na muna tayo. And speaking of manood, dito natin si JP na niliparan ng dalawa. And going back, ito talaga yung mga labang kung pwede lang makiupo at makisigaw doon sa mga sumisigaw. Pero syempre, Sisigaw din tayo, makikinood din tayo eh. sisigaw din naman pala tayo dito. Tsaka ito yung mga laban na nagsimula ka, iniisip mo, dinner mo. Ay, tama. Matatapos ka, iisipin mo kung anong midnight snack mo. Dinner pa ba? 10:05 na. Lagpas na eh. Oh, shoutout sa mga babiyahe. Yes. May mag-ingat. bus pa ba? Mag-ingat kasi sa lahat ng mga babiyahe ko dyan. At parang isa pa sa mga observe natin yung biyahe din ng Team Liquid, madalas lagi na kay Joven eh. Oh, parang siya talaga yung pinupuntahan eh, no? Oo. Kasi alam din nila yung capabilities ni Domeng as a gold laner and at the same time parang may chance na kasi na maging unstoppable yung kanyang Harith pagka Oo. napigilan. So, maingat na naman ang mga manglalaro at gamit na naman ang mga brushes. Yes, sa nakita at nasaksihan lang natin kanina, if any, parang kampante lang talaga ang Team Liquid dito sa huling hero na pinik nila kasi hindi lang nito nasasagot yung mga potential na agresibong pagpasok na gagawin ni Demon, kahit even yung mga gagawin ng pagsayaw ni Domeng kapag kami magandang latag na may babago dito etong si Sanji. Pero speaking of sino ang mauunang maglatag dito ng setup sa Aurora at sa TLP8 kasi pareho nilang ginagalawa ng 13 objective. Wala nga pasok yung Aurora by the way. Lumipad na naman at magkakaroon ng muhang turtle para kay Domeng. Teka lang, si JP dito mag-saan guard pero hanggang saan dito dadalhin? Dahil merong pero dito nang mula kay Edward, makakasama siya dito sa baba. At nandun na naman yung mga Infernal Pursuit mula kay Sanford pero makakapusin siya para matumpay si Demon Kite. Pero may flicker mula kay Sanji. And naman sa kabila, even Penny is going to fall! Hindi pa tapos yung laban natin. Si Sanji dito ay skateboard laban sa maso ni Edward. Meron mga passive. Merong passive. Okay, nalito na ako. Si Yumi pa rin Aurora pero Sanji is gonna be down. So, medyo wipe out na pwedeng tawagin. Yun ang nangyari yun. Medyo natagal lang ang pagkakakill against Sanji. Nalito na ako kanina. Sabi ko walang passive si Yue. Hindi naman talaga magkakapassive. Dahil sana nga pala yung gamit niyang hero. Hindi, pero grabe naman din kasi ang mga nakikita nating sagutan dito ng dalawang teams. Kumbaga parang since nasa maaga-aga pa tayong stages, willing lang sila na lumaban kasi hindi na naman Palag kakalasan kung yung palag death eh. timers. Palag kung palag, gaya nga nung nakita natin nung community palag pa lang natin bago mag-start itong laban. Pero syempre, kailangan mo rin isipin na nabibigyan mo ng advantage lalo para sa mga nananalo yung mga team fights. Yung mga dalawang klase, sobrang pagiging agresibo. Oh, at saka yung kung sino yung team na merong heroes na mas madaming pwedeng ibitaw sa longer team fights, sila talaga yung nananalo pagdating sa laban natin. And yung hero kasi dito ni Demon Kite is, ito yung mga gusto mo na parang pag Oo. nagkakadikitan na, yung kalaban kaya gamit na gamit. At Torres sa baba ay masisira dito ng Aurora. Lamang sila 1.3k gold. At parang iiwas muna ang TLPH sa mga team fight. Gold check, lamang ng very minimal. Dito si Carteezy versus kay Demon Kite. Pero lamang si Domeng versus Benny Cutie. Yep, and yung threat ni Domeng ay unti-unti na rin nating nararamdaman. Nagbi-build up na siya dito sa nagiging laban. To think na ito ay isang flicker Harith, so pwede talagang maging sobrang aggressive. Biglang ano no, Oo, yung Harith dito ni flipper ka, Domeng. tapos summon force para shoot dun sa nasa likod. Paano ba na yung shoot? Shoot mo talaga kung sino target mo. Ito naman, ang biggest target ng ating dalawa teams is gonna be the Turtle na sinisimulan ngayon ng Aurora. Parang na-zone at mga players grab na yung flicker penalty zone. Laban kay Sanjit, merong lilipad. Gusto talaga nila na ilaban ito kahit pa sa purple buff at nandun din yung bagsak to Eternal Guard. Mapapalayo na lang muna ang mga membro ng Team Liquid Philippines. Hindi na rin muna magko-contest dun sa objective for the first time in the early stages. Hindi ganoon katapak kung sino man ang may hawak ng suyo. At nararamdaman mo na rin yung true damage dito ni Demon Kite. Talagang dinikitan si JP nung mga moment na yun. And even yung Torres sa may gitna ay masisira na rin. So unti-unting inangat-ngat ng Aurora yung mapa dito na TLPH at unti-unti ding lumalaki ang kanilang kalamangan. Yep. Hinihintay lang din ng Aurora ito. Hindi nila sobrang ino-overextend yung kanilang mga sarili. Hawak na nila yung kalamangan. This is a 2K gold lead. And ito yung
sitwasyon ng isang alpha na kahit pa parang ang daming pwedeng maging magandang sagot sa kanya, ay hindi nahahanapan pa ng way ng Team Liquid na gamitin yun ng tama. Sobrang gana ng Alpha, no? Dun sa, kung meron kang katapat na magkakadikit talaga. Kasi yung passive niya din talaga, ayan na yung sinasabi natin, nagngangat-ngat. So parang nag-iba naman ngayon. Kung kanina, more on T-fight ang gusto ng Aurora, Yeah. more on turtle, turret. Nalito na lang talaga. Pati turtle din. Tapos turtle din. Oo. Kasi nakuha nila yung dalawang turtle. So anyway, tingnan natin kung magkakaroon ng setup play from TLPH. Probably ganun yung inaantay nila. No? Pero parang mahirap din. Kay JB pala na pumasok anytime. Oo. Because of the deadly grasp Yes, yung dito ni Yue. yung presence dito ni Wea, napakalaki nung nagiging impact. Kasi actually, dalawa sila na magandang pwedeng maging response for yung mga setup sa gagawin ng Team Liquid. If not, yung consistently nagiging maganda na counter penalty zone dito ni Edward, yung knock-up nung Eternal Guard talaga yung medyo parang nag-aalis doon sa nagiging parang gustong panindigan na laban ng Team Liquid Philippines kasi nakaka-cancel out talaga sila, nai-interrupt sila and nadi-displace din in a sense kasi ang daming pasugod lang na members ng Aurora lagi. Kapag ka naging successful na sila once, hindi na sila manghihinayang. Susugod na lang din sila at lalaban. Diretso na lang sila. So yung parang yung nagiging din dito is napipil kasi with the guiding wind, with the circling eagle. So makikita natin ngayon na kinukuha yung Lord. Sino nga ba talaga makakapag-secure? Pero mga players from the side of PLPH na magta-try na makasilip. Pero maso-zone out sila successfully and Aurora will secure the Lord. Unang Lord para sa ating laban. Yung minion waves sa may bottom lane na mag-flow dito ni Benny Cutie. Probably masisira din nung tatlong minion. Kailangan talagang kumuha muna ng paunti-unting trades dito ng Team Liquid Philippines. Hindi sila binibigyan ng access ng Aurora MLBB at all doon sa mga ganoong klase ng objectives. Alam din naman nila yung threat ng isang Suyu, kahit anong mangyari, kahit na hawak-hawak nila ng ganito yung kalamangan. So, props talaga sa Aurora sa kanilang ginagawa ngayon kasi napakarami nilang nako-cover na entry points para sa Team Liquid. If not with the penalty zone, again, yung Eternal Guard. So, etong Lord na to panigurado mamamaximize na naman ng Aurora. Oh, meron silang parang dalawang taga-front, yung Eternal Guard tsaka yung Lord, if ever. So yung gitnang Tori yata ang gustong kuhanin dito ng Aurora at nagkukumpulan ng mga players sa TLPH. Again, sa mga gantong Game 5 moments, nasa play-ins ka pa, napakalaking factor ng pressure. Yes. At para sa Aurora, sila yung nang pe-pressure sa kalaban nila. At dagdag pressure pa dyan ay yung level 1 Lord na kailangang depensahan ng TLPH. Kailangan nilang ilaban Yep. yung kanilang pangarap for the playoffs. Hindi pa pwedeng masyadong magdikit-dikit din. Napakaraming pwedeng i-maximize dito ng Aurora MLTP kung ikaw ang nasa lineup nila. And successfully naman, madedefend dito yung level 1 na Lord. Pero tamang ingat lang talaga ang Team Liquid sa ngayon. Kailangan nilang bumili ng oras para dito kina Benny Cutie, para rito kina Carl TZ. Kasi ngayon na tinitignan natin, Starlium Side, Feather of Heaven, tsaka Holy Crystal. Oo. Boots pala yung isa. Ganon din. Ganon din yung items dito ni ni Dominic. Meron lang siyang libro kasi meron siyang hundreds na lead pagdating sa gold laban kay Benny Cutie. kailangan nilang ingatan na maigi yung mga depensang ganito kasi ang Aurora MLBB din hindi yata yung tipong kupunan na pwede kong sabihan na hihintay kong magkamali. Kasi sobrang ingat ng kanilang mga pinipili katulad nung nakita natin kanina. Tsaka sila din yung team na magaling mag-punish ng pagkakamali ng ibang team. So aware sila dun sa capability or sa instance na okay, baka ito yung pagkakamali na magagawa natin so wag natin to gagawin. Pero for TLPH naman, meron tayong mga sinasabi na high risk, high reward. Yep. What if kailangan nilang mag-take ng risk? Isang balagbag na kung anumang setup play na manggagaling sa ibang mapa. Tapos gulatin nila yung Aurora. Yes, specialty naman din ng Liquid Stampede yung mga ganong mabilisang transition at gulat na ginagawa. Siguro nakikita lang natin na hesitant din sila ngayon dahil halos or mahigit 5K nga naman yung kalamang hawak-hawak din ng Aurora. Pero maganda yung nabanggit mo kasi pakiramdam ko ay equipped naman sila na gawin yun kapag pakiramdam nila ay meron na silang sapat na naging positive damage. Walang naka-purify sa side ng Aurora MLBB. So isang successful lang na magiging engage mula dito sa kanila ay may pwede na talaga nilang capitalize pero hindi na muna pagpo-contest ang ipo-focus ngayon ng Team Liquid Philippines. Ito yata ay magiging isang Lord na mapapasa kamay ng Aurora. Pero na-reset siya ng slide pero iba. Ni Lord inantay nila yung Lord Evolved. So sumakto din na 12 minutes. So Lord secured para dito sa Aurora. 5.4k goal lead
Wala lahat ng second tier turrets ng side ng TLPH. Inhibitor turret ang kanilang kakapitan. Well farmed ng mga players dito ng Aurora. Again, TLPH, kailangan nilang ipangdepensa ang kanilang puso. Yes, andito si Benny Cutie na may hawak-hawak ng 3 core items na nabanggit natin kanina. And pwede naman ding harapan ito ng nila Sanford at nila JP sa abot ng kanilang makakaya. So titingnan natin kung ano ang magiging game plan dito ng TLPH kasi pagsasabay-sabayin talaga ito panigurado ng Aurora MLBB. And pwedeng sila din ang manggulat kung gusto nila may flicker penalty zone pa for Edward. Oo, net maidin kasi yung dito, yung combo ni Yue Edward. Yep. Para magkadikit yung utak nila na pag pumasok si Edward, automatic merong landing para dito kay Yue. So Lord ay nasa may bottom lane at yung pressure nasa may middle lane from other players of Aurora. Masisira nila successfully yung inhibitor turret. Unti-unting kumakatok ang Aurora dito sa dinedepensahan ng TLPH at may minion wave pa sila sa gitna. Kumakatok na sila sa base ng ating defending champions. Pero gusto depensahan ng Team Liquid. Etong base or inhibitor turret nila. Pumasok na nga doon si Edward. Pero si Sanji, medyo mahahanap yata siya. Doon sa bandang likuran. Quicksandor, ginamit na rin dito ni JP. At mukhang makukuha na kayo dalawang inhibitor turrets. Wala na rin yung Pride of Ice. Para kay Sanji, mapapatok pa siya ni Domeg. -1 para sa Cavalry. At magtutuon ng pansin ang Aurora doon sa isang mga inhibitor turret. Okay, natin nila yung minion wave sa may middle lane pero mayroong kalahating buhay. Ay, ang sakit na ni Domeng! Nararamdaman natin damage si Domeng at bigla na wala na si JP dun sa may bandang gilid. At mukhang ito na yata inaantay nila! Gusto na